Good evening everyone. Ngayon ay tatalakayin ko ang globalisasyon, socio-cultural at ang kanyang negatibo at positibo. So ngayon, kapag sinasabi natin ang globalisasyon, kadalasan ang naiisip agad ay negosyo, kalakalan o ekonomiya. Pero mas malalim na antas, may isa pang aspeto na madalas nakakaligtaan ngunit malaki ang epekto sa ating pamumuhay. Ito ay ang globalisasyon socio-cultural. Sa madaling salita, ito ang pag-ugnayan at palitan ng kultura, tradisyon at kaugalian ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mas mabilis na komunikasyon, transportasyon at teknolohiya. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang globalisasyon socio-cultural daw ay tumutukoy sa paghalo-halo ng kultura ng iba't ibang bansa, na kung saan ang mga tao ay nagiging mas expose o nakikibahagi sa mga ideya, gawi at lifestyle mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ito ang kanyang mga halimbawa. Sa fashion at lifestyle, sinusunod natin ang mga uso sa social media mula sa pananamit hanggang sa mga trending na sayaw sa TikTok. Sa madaling salita, ang globalisasyon socio-cultural ay nagbubukas ng pinto para mas maging magkakaugnay ang mga tao sa iisang pandaigdigang komunidad. So, ano nga ba ang positibong epekto nito? Ang positibong epekto nito ay marami itong mabubuting naidudulot. Una, nagpapalawak ito ng kaalaman at pananaw. Dahil sa exposure sa iba't ibang kultura, naging mas bukas tayo sa pagkakaiba ng lahi, relihiyon at tradisyon. Natututo tayong rumespeto at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. So, pangalawa, nagbibigay ito ng oportunidad. Maraming kabataan ang natututo ng iba't ibang wika at kasanayan ay nagagamit sa trabaho at edukasyon. Halimbawa, ang marunong ng English o Korean ay may mga dagdag na bentahe sa global job market. Ikatatlo, nagpapalakas ito ng koneksyon dahil sa social media at internet. Nagiging madali ang pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan kahit sa mga taong sa iba't ibang bansa. So, ano nga ba ang negatibong epekto nito? Ang negatibong epekto nito ay ngunit may kaakibat ding panganib ang globalisasyon socio-cultural dahil mawawala o humihina ang ating sariling kultura. Maaaring kabataan ang mas pabor magsalita ng Ingles kaysa sa Filipino at mas kilala ang dayuhang artista kaysa sa lokal. Ikalawa, nagkakaroon ng cultural homogenization. Ang ibig sabihin nito ay nagiging halos pare-pareho na ang cultural sa maraming bansa. Kung dati nga ay malakas ang uniqueness ng bawat lugar, ngayon ay nagiging halos iisa na ang pananamit, pagkain at lifestyle. So, yun lang. So, ikatlo, pagbabago ng values. Dahil sa impluwensya ng ibang kultura, may mga kabataan talaga na mas nagiging materialistiko, nagiging dependent sa social media validation or nahawa sa negatibong gawi sa nakikita nila sa ibang bansa. Sa pananaw, kung susuriin natin ang globalisasyon socio-cultural ay parang dalawang talim na espada. Maaari itong maging daan sa pagkakaunawaan,
kaalaman at koneksyon ng mga tao. Ngunit maaari rin itong magdudulot ng pagkawala ng pagkakakilanlan ng isang bansa. Para sa akin, dapat nating tanggapin at yakapin ang globalisasyon dahil ito ay hindi na mapipigilan, pero sabay nito kailangan nating protektahan at may pagmalaki ang ating sariling kultura. Dapat tayo maging bukas sa mga bagong impluwensya pero mananatiling matatag sa ating identidad bilang Pilipino sa wika, tradisyon at kaugalian. At yun lang po at maraming salamat po.